Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal. Tayo dadako na po sa ating pagkikinig o pag-aaral ng banal na salita na ating pinamamalakay na Isus. Bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinamamalakay na Isus, tayo muna po minamahal, panandalan pong tumayo. At narito po, akin ay binibe buong magkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Caloya. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing, Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Mother Lando. Magandang hapon na po, maminamahal. Panandalian po tayong manalangin upang minsan pa tayo po ay pagpalain, dagdagan ng pananampalataya at higit sa lahat, patuloy tayong palakasin sa pamagitan ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Kaya hindi manalangin muna tayo mga minamahal. Dakil at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kan po yung nagpupuri. Nagpapasalamat po kami malapang na sa bawat tagumpay na pinagkakaloob mo sa imba na gawain. Sa pamagitan po ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga kapatiran po namin, patuloy po namin nakakapiling sa pananampalataya na patuloy na ibinibigay mo sa kanila, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, lalo tigit sa araw na ito. Muli ka naming nasamban, napapurihan, napaglingkuran, Panginoon. At sa pamagitan ng mga salita mo, Panginoon, muli kaming dumadalangin. Bigyan mo kami ng pangunawa. Maunawaan po namin ng mga salita. Tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, Panginoon. Palakasin mo kami, linisin mo kami ng mga salita upang kami po ay maging handa sa iyong nalalapit na pagbabalik. Sumaamin po kay Panginoon. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata, mga minamahal, dito sa mga sumusunod na talata. Dito sa John 8:32, talunan 36. Mamaya sa Epeso 5, talatang 11 at Galacia 4, talatang 16. Abang inihanda natin ang mga talatang yan, maminamahal, nagpapaabot muna ako ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa ating mga minamahal ng mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa mga minamahal nating mga kapatiran, mainit at matapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At nagpapaabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal nating mga webcast viewers sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, lahat ng mga kapatiran po natin mga webcast viewers. At nagpapaabot din po kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda, ang ating minamahal na pastor, minamahal natin beloved pastor, sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family, magandang po sa inyo. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at ang pinakamatas na pagsamba, pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Buksan natin ang mga nabanggit na talata. Mamaya naman, John 8:32, talunan 36. Mamaya Epeso 5, talatang 11 at Galacia 4:16. Dito po sa Juan, Kapitulo 8, talatang 32, talon ng 36. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. 36, kung palayain nga kayo na anak, kayo magiging tunay na laya. Amen. Praise God. Dito po sa Epeso, Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 9. Kapitulo 5, ang talata po ay 11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Amen. Praise God. Galacia 4. Galacia, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan,
may nangagmamalasakit sa inyo na hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapot mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Amen. 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 Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating The Real All Saints Day. The Real All Saints Day. Maminamal bukas, November 1. Amen? Kaya ipinapaalala ko sa inyo, maminamahal, na hindi po yan ang tunay na All Saints Day. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang ating paksa ay real. The Real All Saints Day. Ibig sabihin, maminamahal, merong hindi real. Merong hindi totoong Saints Day, All Saints Day. Amen. Katulad yung kinagisnan nating reliyon, maminamahal, na napakatagal nating panahon na niloko tayo ng ating kinagisnang reliyon for almost 500 years. Ipinagdiriwang natin ang All Saints Day. Pero hindi pala yun ang tunay na All Saints Day. Kaya sa ating kinagisnang reliyon, maminamahal, lahat peke. Lahat peke. Amen? Peke ang Diyos na pinaglilingkuran natin kasi ginawa lang ng kamay ng tao. Peke po ang mga lingkod ng Diyos na nagmimisa sa atin sapagat hindi naman sila mga tunay na lingkod ng Diyos. Peke po yung simbahan na ating pinupuntahan para tagpuin ang Diyos dahil hindi naman yun ang tunay na simbahan ng Diyos. At higit sa lahat, peke ang itinuro sa atin na All Saints Day. Lahat peke. Pati kaligtasan peke. Huwad, hindi totoo. Kasi sinabi ng banal na kasulatan na minamahal, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ngayon, alam na natin ang katotohanan, mga minamahal, nakalaya na tayo. Abi, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya wag na tayong muling paalipin, sabi ng Biblia, wag na tayong paalipin pa sa lahat ng gawa ng kadiliman, kundi ito'y ating sawatain. Ngayong alam na natin ang katotohanan, maminamahal, nakalaya na tayo, tinuro na sa atin ang katotohanan, natagpuan na natin ang tama, nalaman na natin ang totoo sa Biblia. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, wag na tayong bumalik uli sa pagkaalipin ng kasalanan, sa pagkaalipin, maminamahal, ng maling paniniwala. Kasi kung Kristiyano ka na, ginagawa mo pa yung ginagawa nung kinagisnan nating reliyon noon, kasi hindi maalis yan sa mga minamahal nating mga kapatiran, yung mga loved ones nila. Pupunta sa sementeryo, magtitirik ng kandila dahil All Saints Day. Maglilinis ng nicho. Itatapat pa, mga minamahal, na kung ano yung okasyon ng sanlibutan, itinatapat pa. Napakaraming buwan, napakaraming panahon para maglinis ng mga nicho. Maraming panahon, maraming araw para dalawin natin ang ating mga loved ones na nauna ng kinuha ng malapanon sa atin. Pero bakit itinatapat pa natin sa ganitong okasyon na ito naman ay peke, ito ay huwad na All Saints Day. Pag ganun, maminamahal, ang iyong prinsipyo, ganun ang ginagawa mo, para kang from freedom to prison again. Pinalaya ka na, tapos nagpapakaalipin ka pa rin. Para kang nakakulong, tapos nakulong ka uli. Nakakulong ka, tapos nakalaya ka, tapos nakulong ka uli. Nalaman na nga natin ang totoo. Minulat na ang ating isip. Nabuksan na ang ating pangunawa sa salita ng Diyos. Binuksan ng Diyos ang mga mata ng ating puso
upang maunawaan natin ang katotohanan. Tapos babalik po tayo sa ating mga ginagawa noon sa ating kinagisnang reliyon. Bumabalik po tayo sa muling pagkaalipin. Sabi, from freedom to prison again. Amen? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, dahil sa sinasawata niya ang mga ganong mananampalataya, sabi, itinuturing niyo ba akong kaaway dahil nagsasabi ako ng totoo? Marami kasi mga Kristiyano, pag tinamaan ng salita ng Diyos, kaaway na nila yung preacher. Tinuturing na nilang kaaway, samantalang ang layunin ng pakikinig ng salita ng Diyos para malaman natin ang totoo. Imula tayo sa tama. Ituwid ang ating pagkakamali. Hindi para kayo'y awayin, hindi po. Ang layunin ng mga ngaral para tayo po, maminamahal, ay itama, ituwid. Para maging karapat-dapat tayo pagdating ng mahal na Panginoon, lahat tayo sama-samang makarating sa langit. Huwag niyong ituring na kaaway ang preacher niyo pag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos. Hindi kayo pinatatamaan, kundi kayo po ay itinatama. Amen. Kaya nga dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, sinabi ng Biblia, bago natin malaman ang tinatawag na the real All Saints Day, kailangan malaman mo muna kung sino yung tunay na saints. Kasi yun ang subject eh. The real All Saints Day. Para malaman mo kung kailan ang tamang petsa ng real All Saints Day, maminamahal, dapat alamin mo who are the real saints. Sino ba ang mga tunay na saints? Dito sa ating kinagisnang ng reliyon, maminamahal, tingnan niyo yung kanilang description, yung kanilang definition sa saints. Sabi dito sa ating kinagisnang ng reliyon, saints is a title given especially by the Roman Catholic Church to a very good person after his death. Ang santo sa ating kinagisnang reliyon, maminamahal, ay yung mga taong mabubuting tao. Ang sabi, a title given especially. Ito ay titulo na ibinibigay sa mga taong mabubuti. Sa mga mabubuting tao na namatay. Pagkatapos nilang mamatay, pinag-aaralan ng kanilang talambuhay at after 100 years, sila ay kinakanonize ng ating mga pinuno sa simbahan upang sila ay gawing santo. Gaya sa ating sa ating bansa, si Lorenzo Ruiz kinanonize after 100 years ng kanyang pagkamatay. Pinag-aralan ang kanyang talambuhay at ginawa siyang saints. Ngayon, mayroong pangalawa, maminamahal, si Pedro Calunsod. Siya ay pangalawang Pilipino, maminamahal, na ginawang santo. Amen? Sa inyong kaalaman, maminamahal, sa dami ng Pilipino sa Pilipinas, 100 million Pilipinos, 2 lang ang naging santo. 2 lang ang ginawang santo, parang unfair naman. 100 million ang Pilipino sa Pilipinas, 2 lang ang kinanonize ng pinuno ng simbahan sa Roma, 2 lang ang ginawang santo. Unfair naman sa ating mga Pilipino. At mayroon pang gustong gawing santa ngayon, si Corazon Aquino. After ng 100 taon niyang pagkamatay, pag umabot siya ng 100 taon, kasi ilang taon pa lang siyang namamatay mula ngayon, pag inabot ng 100 taon, gagawin na siyang santa. Kaya magiging Santa Corazon Aquino na siya. After 100 years ng kanyang pagkamatay. Amen. Kaya maminamahal, kung malalaman nyo dito sa banal na kasulatan, sinabi ng Biblia, sa Hebrews chapter 14 verse 12,
At sa Job chapter 13 verse 16, sabi, without peace and holiness, no one can see the Lord. Kapag hindi ka santo, kapag hindi ka banal, hindi ka makaharap sa langit. Hindi ka makaharap sa Diyos, hindi ka pwedeng umakyat sa langit. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Sa Job chapter 13 verse 16, walang makasalanang tatayo sa harapan ng Diyos. Walang makasalanan makakaakyat sa langit. Saints ang makakarating sa langit, mga santo lang. Kaya isang nakalulungkot na katotohanan, kung yung ating kinagisnang reliyon, Roman Catholic religion, ay totoo, hindi pa rin tayo makapasok sa karyan ng langit dahil dalawa lang ang santo. Si Lorenzo Ruiz at si Pedro Calunsod. Kasi sabi ng Job 13:16, walang pwedeng makaharap sa harapan ng Diyos nang hindi banal. Hindi saints. Basahin natin yung dalawang talata. Hebrews 12:14 tsaka Job 13 verse 16. Dito sa Hebreo, chapter 12, verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakita sa Panginoon. Dito po sa Job, chapter 13, verse 16, ito man ay magiging aking kaligtasan, sapagkat ang isang di banal ay hindi makakarap sa Kanya. Amen. 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 Tignan niyo mga minamahal na nakalulungkot na katotohanan. Kung ang ating kinagisnang reliyon, ang ating Roman Catholic religion ay totoo, wala tayong pag-asang makapasok sa langit. Si Pedro Calunsod lang, si Lorenzo Ruiz lang, sapagkat dalawa lang po ang kinanonize. Sabi, title given especially by the Roman Catholic Church to a very good person after his death. Pagkatapos niyang mamatay, pagkatapos ng 100 taon na siya'y namatay, pag-aaralan ng kanyang buhay para gawing santo at ikakanonize siya. Ikakanonize siya sa pamagitan ng tinatawag na beatification. Pero maminamahal, magalak tayong mga tunay na anak ng Diyos sapagkat huwad po ang ating reliyon noon. Hindi totoo na dalawa lang sa Pilipinas ang papasok sa karya ng langit sa banal na kasulatan, maminamahal. Lahat ng mananampalataya kay Kristo, sabi ng Biblia, call to be saints. Lahat ng mga magsuko ng buhay kay Kristo, mga dating mga kasalanan, pag isinuko mo ang buhay mo kay Kristo, tinalikuran mo ang kasalanan mo, sabi, you become saints. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ito naman ang saints according to the Holy Scriptures. Sinabi rito, maminamahal, sa 1 Corinthians 1 verse 2, unto the church of God, which is in Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Amen. Ang kahulugan ng saints sa Biblia, maminamahal, ay yung mga taong sinantipay ng mahal na Panginoong Kristo. Sila ay binanal, sila ay hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Sila ay nagsisi sa kasalanan, naglingkod sa mahal na Panginoon. Sabi, sanctify in Christ Jesus, called to be saints. Sila tinawag na mga saints, mga santo, sapagkat sila ay naging banal dahil sa dugo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sa pamagitan ng pananampalataya, sabi ng Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging matuwid, tayo naging saints, tayo inaring banal, inaring ganap sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At ngayon, meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Amen. Kaya nga, maminamahal, tandaan po natin, sabi, saints, sabi ng ating talata, sabi, saints cannot made by man's through ceremonies or beatification. Ang tao po, sabi ng Biblia, hindi pwede yung maging banal sa pamagitan ng mga seremonya.
sa pamagitan ng beatification, hindi po. Sinabi ng banal na kasulatan, being holy or saints is made available through what Jesus did, not ourselves. Ang pagiging santo, maminamahal, ito'y hindi nakabase sa gumawa ka ng matuwid, gumawa ka ng mabuti nung nabubuhay ka. Kundi sabi ng banal na kasulatan, being holy or saints is made available through what Jesus did, not ourselves. Sabi ng Hebrew 13, verse 12, ang tao'y magiging santo hindi dahil sa kanyang mabuting gawa, hindi dahil sa kanyang mga ginawang mabuti pagtulong, kundi sabi ng Biblia, kundi kung ano ang ginawa ni Kristo. Kung ano yung sakripisyo na ginawa ng mahal na Panginoon, kaya ang tao po ay magiging saints, hindi sa pamagitan ng ating mga sarili. Sabi ng Titus, Kapitulo 3, talatang 5, at mamaya sa Ephesians, chapter 2, verse 8 and 9. Basahin natin ang mga talata. Dito muna sa Hebrews 13, verse 12. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, ang talata po ay 12. Andito po pagkakasulat, maminamahal, 13:12 ng Hebreo. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Amen. Titus. Sa Tito, Kapitulo 3, talata po ay 5. Titus, Kapitulo 3, ang talata po ay 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. 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 Kasi sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, being holy or saints is made available through what Jesus did, not ourselves. Hindi sa pamagitan ng ating mabuting gawa. Sabi ng nabasa natin, wherefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered without the gate. Sa pamagitan ng sariling dugo ng mahal na Panginoong Kristo, sabi, upang ang mga tao po ay mapaging banal sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya being holy or saints is made available through what Jesus did, not ourselves. Kaya mali yung turo sa ating kinagisnang reliyon na kailangan mong gumawa ng mabuti. Kailangan sa buong bahagi ng buhay mo ay matuwid ka. Para pag namatay ka, after ng 100 years, pag-aralan ang talambuhay mo, alamin ang iyong pagkatao, tapos ikakanonize ka. Napakahirap ng seremonya. Napakahirap, maminamahal, ng tinatawag na protocol bago ka maging saints. After 100 years pa. Ibig sabihin, bago ka maging saints, bago ka makarating sa langit, parurusahan ka muna sa impyerno. Tapos after ng 100 taong pinahirapan ka sa impyerno, akyat ka na sa langit kasi saints ka pala. Hindi ganon. Sa Biblia, maminamahal, once na isinuko mo ang buhay mo kay Kristo, isa kang makasalanan. Sinabi ng Biblia, ikaw ay aariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. You become saints. Instant, immediately. Sabi ng Colossians 1:22, karakadaka, ikaw po'y saints. Called to be saints. Kaya mabasa niyo sa Biblia, maminamahal, lahat ng mga makasalanan sa Biblia naging saints. Lahat ng mga taong nagsuko ng buhay kay Kristo. Si Mary Magdalene, maminamahal, kung umasa sa kanyang kinagisnang reliyon, wala siyang pag-asang makapasok sa langit. Bakit? Siya ay prostitute. Ibinibenta niya ang kanyang katawan para kumita ng limpak-limpak na salapi. Pero nung narinig niya ang salita ng mahal na Panginoon, nagsuko siya ng buhay sa Diyos. Simula na narinig niya ang salita ng mahal na Panginoon, nakilala niya ang Diyos, tinalikuran niya ang kanyang pagiging makasalanan
Sumunod siya sa malapanon. Saan naroon, kahit saan naroon ang malapanon, sinusundan niya. Pinaglilingkuran niya ang malapanong naging Saint Mary Magdalene. Sa Biblia, lahat ng mga naging saints, puro makasalanan. Amen? Kaya magpasalamat tayo, mga minamahal, ang ating kinagisnang reliyon. Hindi totoo. Huwag. False doctrine. False religion. False God. False minister. Puro huwad sa ating kinagisnang reliyon. Pero hindi tayo dapat malungkot. Dapat matuwa ka pa nga. Kasi kung totoo ang ating kinagisnang reliyon, wala kang pag-asang pumasok sa langit. Amen? Kasi hindi ka saints eh. Pero ang totoo ay ang salita ng Diyos na kapag ikaw ay nagsuko ng buhay kay Kristo, magiging saints ka. Pag ikaw ay nagbagong buhay, nagsisi, tumalikod sa kasalanan. Tignan niyo sa 1 Corinthians 6:9 hanggang 11, lahat ng mga santo, mga makasalanan dati. Sila'y mapakiapid, sila'y mga magnanakaw, sila'y mamamatay tao, sila'y mga ngalunya, mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Pero sabi, ngunit nahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen? Tignan niyo mami na mabasahin natin 1 Corinthians chapter 6, verse 9 up to 11. Mamaya sundan natin yung Colossians 1:22. Dito po sa 1 Corinto, chapter 6, verse 9 up to 11, O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, niya ang mananambas sa Diyos-Diyosan, niya ang mga ngalunya, niya ang mga nangambababae, niya ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niya ang mga magnanakaw, niya ang mga masasakim, niya ang mga manlalasing, niya ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inarim ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at Espiritu ng ating Diyos. Amen. Amen. At sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Tignan nyo mga minamahal ang mga buhay ng mga saints noon. Specific, iniisa-isa. Hindi nyo napansin, ganyan ang buhay natin dati. Yan ang buhay ng mga saints noon. Katulad ng sinabi ng Biblia, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mamamatay tao yan. Siya po ang nagpapatay sa mga maraming Kristiyano noon dahil siya po'y senador. Magpapasa siya ng batas. Pag naipasa niya yung batas, na kailangang huli ng mga Kristiyano, maminamal siya na mismo ang nag-implement. Dala-dala niya yung kanyang batas na naipasa sa Senado. Meron ng Senado noon. Dala-dala niya yung kanyang isinabatas na papatayin lahat ng mga Kristiyano, ipapakulong. Siya mismo ang nag-implement, personal. Iniisa-isa niya, inuhuli niya lahat ng mga Kristiyano hanggang kanyang ipapatay. Pero pagkatapos noon, maminamahal, tinawag din siya ng ating mahal na Panginoon. Naging San Pablo, Saint Paul, isang dating mamamatay tao, kaya sabi niya rito sa 1 Timothy chapter 1, verse 13 up to 16, Ako ang pinakapangulo ng makasalanan. I am a chief sinner. Ngunit ako, na pangulo ng makasalanan, kinabagan ako ng Diyos. Tinawag ako sa paglilingkod, at ako'y ibinukod, at ako'y ginawang tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen? Kaya napakaganda mga minamahal na malaman natin ang katotohanan. Kasi kung manatili ka sa reliyon mo, wala kang pag-asang maligtas. Kahit araw-araw kang magsimba, lumuhod ka, lumakad ka ng paluhod mula sa pintuan hanggang sa altar, wala kang pag-asa na maligtas. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng santo. Hindi ka makakanonize na maging santo. Pagkatapos mong mamatay na 100 after 100 years, pag-aaralan pa ang talang buhay mo.
Tapos pag hindi nagkasundo ang mga yung tinatawag nilang mga obispo, mga kardinal na pwede yung yun ang mga pumipili kung pwede ka nang gawing santo. Magpapalabunutan sila kung pwede kang gawing santo, yung mga kardinal, yung mga magiging pope. Pag hindi ka pumasa, hindi ka pwedeng santo. Pero salamat sa Diyos. Amen. Hindi totoo ang ating reliyon. Ang totoo ay Biblia. Ang totoo ay salita ng Diyos. Once na tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, instant, you become saints kahit ngayon. Sabi ng Biblia, hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa na ginawa ng ating sarili, kundi sa pamagitan ng paghuhugas. Paghuhugas ng kapanganakang muli at sa paglilinis sa pamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Instant, pag nabautismo ang ka, you become saints. Amen. Hindi na pag-iisipan ng Diyos. Ang Diyos ay marunong. Pag nakita niya, tapat ang iyong pagsisisi, manunumbalik ka sa Kanya, you become saints instantly. As sa Biblia, Colossians 1:22. Dahil yan ang dahilan kung bakit namatay ang mahal na Panginoong Kristo sa krus para gawin tayong santo, para linisin tayo, gawin tayong banal, para tayo po'y iharap ng walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. Basahin natin Colossians 1:22. Mamaya sundan natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 13 up to 16. Si Saint Paul, siya po ay chief sinner. Yung ating nilulura ng ating kinagisnang reliyon, nilulura natin na santo, criminal pala dati yun. Ang daming pinapatay ng mga Kristiyano, pero naging saints. Basahin natin yung mga talata. Basahin natin Colossians 1:22. Dito po sa Colosas Kapitulo 1, talatang 22. Ngayon may pinakapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Unang Timoteo Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 16. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Ngayon may pinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa libutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang Pangulo sa mga ito. Ngayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan at maipahayag na Jesucristo ang buong pagpapahinuot niya na halimbawa sa mga magsisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahina ang palakpak natin, maminamahal. Praise the Lord! Kung si Saint Peter, maminamahal na isang chief sinner, isang pangulo ng makasalanan, napakaraming napatay ng mga Kristiyano, pinatawad ng Diyos, naging santo. Tayo pa kaya na kung ikumpara yung kasalanan natin, hindi naman ganun kalaki. Amen. Kaya nga, being holy or saints is made available through what Jesus did, not ourselves. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, tayo'y naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, hindi dahil sa ating mabuting gawa, upang wag magmapuri, upang walang sinuman ang magmapuri. Iniligtas tayo sa biyaya sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ang gagawin mo lang ay manampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya, sabi ng Biblia, maligtas tayo, hindi sa pamagitan ng ating gawa, upang walang magmapuri. Tayong lahat ay dating makasalanan, wala tayong dapat ipagmalaki. Amen. Tayo kinahabagan lang ng Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay naging banal, naging saints sa pamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Without shedding of blood is no remission of sin. Kaya sa Biblia, maminamahal, lahat ng itinuturo ng ating kinamulatan, ng ating kinagisnang reliyon, puro papuntang impyerno.
Amen? Biro mo, tinuruan tayong manalangin sa mga santo, mga santa. Samantalang mabasa yung Ephesians chapter 6, verse 18 and 19, ipapanalangin nga natin sila. Sabi, ipanalangin nyo ang mga santo, ang mga saints. Tayo ang mag-uukol ng panalangin para sa mga saints. Sabi, ipanalangin nyo lahat ng mga saints, ipanalangin nyo. Ang itinuro ng ating kinagis ng reliyon, manalangin tayo sa mga santo. Pero kung mabasa nyo Ephesians chapter 6, verse 18 and 19, ipapanalangin natin sila. At ang ipinapanalangin dyan, yung mga buhay na santo, tayong mga kapwa Kristiyano. Ibig sabihin dyan, tayong mga kapwa saints, magpanalanginan sa isa't isa. Amen? Hindi itinuro na manalangin ka sa santo. Pag nanalangin ka sa santo, tignan nyo, ang dami na naglaba sa mga santo ngayon. Yung iba, hindi pa nga natin kilala. Ang kilala lang natin sila St. Peter, St. Paul, St. Mary, St. Joseph, St. John. Yun lang ang mga kilala natin. Ngayon, ang dami ng mga lumalabas na hindi natin kilalang mga pangalan. Amen? Sa Biblia, maminamahal, ang dapat ipanalangin natin yung mga buhay na santo at hindi tayo dapat manalangin sa kanila. Ephesians 6:18 and 19. Pag nanalangin ka sa mga santo, sa mga patay na santo, kasalanan yan, dadaling ka sa impyerno. Karumal-dumal yan sa mata ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 up to 12. Pag nagdasal ka sa mga santo, mga santa, yung mga patay na, mga dead saints yan. Patay na mga santa, nanalangin ka, dyan, ang tawag dyan ay divination. Divination. Yan ay spiritism. Sabi, ang sino mang gumawa ng ganito, na tumawag sa patay, ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon Diyos at itatapon sa dagat-dagatang apoy ang mga karumal-dumal. Tinuruan tayong manalangin sa mga santo, mga santa, pero mabasahin niyo sa Acts chapter 10, verse 25 and 26, si Pedro nung nabubuhay pa, lumuhod sa kanya si Cornelius, magdadasal sana sa kanya. Sabi ni Pedro, huwag kang magdasal sa akin. Huwag kang lumuhod sa akin. Ako'y tao rin na katulad mo. Magdasal ka sa Diyos. Amen? Tignan niyo, kung nabubuhay ang mga santo ngayon, hindi niya tayo papayagang magdasal sa kanila. Kasi hindi naman yun ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, sila ang ipapanalangin natin, yung mga santo. At ang mga santong tinutukoy diyan, at tayong mga kapwa Kristiyano, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Amen? Tignan Ephesians 6:18 hanggang 19. Mamaya sa Acts chapter 10, verse 25 and 26. Magpalitan kayo para hindi kayo malito. Dito sa Deuteronomio 18, talatang 10 hanggang 12. Basahin niyo po yung mga talata. Basahin natin. Dito po sa Efeso chapter 6 verse 18 up to 19, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat kayo sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng kapangyarihan. Amen. Hiwaga ng Ebanghelyo. Ng Ebanghelyo. Amen. Dito po sa Gawa, chapter 10, verse 25 up to 26. At nangyari na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Amen. Amen. Acts 10:25, 26 yan. Deuteronomy 18:10 hanggang 12. Dito po sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 up to 12, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanya anak na lalaki o babae, o nang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway, o engkantador na mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mong gumawa ng mga bagay nito ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Amen. Amen.
Amen. Ang sinabi ng Biblia, maminamahal, hindi dapat tayo magdasal sa mga santo. Ha? Ang itinuturo ng banal na kasulatan, yung mga santo pa nga, ang dapat nating ipanalangin. At ang mga santo na yan, tayong mga kapwa Kristiyano, magpanalangin ng tayo sa isa't isa. Tayo ang living saints. Ang tawag sa atin, mga buhay na santo. Sila Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint John, Saint Thomas, Saint Joseph, lahat ng mga santo noon, maminamahal, yan ay dead saints. Pag nagdasal ka sa kanila, maminamahal, ang kasalanan diyan, that is spiritism. Nakikipagsanggunian sa patay. Sabi, ito'y karumal-dumal sa Panginoong Diyos. Huwag kang manalangin sa mga patay. Nabasa nyo sa Acts 10:25 and 26, nung buhay pa si Pedro, yung si Cornelius, nakita niya si San Pedro del Santo yon, biglang lumuhod. Magdadasal sana siya kay Saint Peter. Sabi ni Saint Peter, huwag kang lumuhod sa akin. Huwag kang magdasal sa akin, tao rin akong katulad mo. Amen? Lumuhod ka sa Diyos. Manalangin ka sa Diyos. Yan ang malaking pagkakamali natin, mga minamahal. Lahat huwad doon sa ating kinagisnang reliyon. Huwad ang ating Diyos. Ang Diyos natin, mga graven images, mga Diyos-Diyosan. Huwad ang mga leader ng simbahan, pati sila huwad. Kaya pag magmisa sila, hindi word of God. Puro tradisyon. Puro politika. Walang purong salita ng Diyos. Karamihan politika, karamihan tradisyon. Mga salit-saling sabi, mga pamahiin. Pero dito, maminamal ang totoong mga mangaral ng salita ng Diyos, purong-purong salita ng Diyos ang kanilang ipinapangaral sapagkat iyan po ang utos ng mahal na Panginoon Diyos. Amen. Kaya nga, ang tanong, when is the real saints? Kailan po yung tinatawag na the real All Saints Day? Kailan? Narinig natin kung sino ang mga tunay na mga saints. Ngayon, kailan? Hindi bukas. Hindi bukas. Matagal na tayong niloko, 500 taon. Hindi po bukas. The real All Saints Day, ito pong nasa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. At basahin din natin itong Mateo Kapitulo 24, talatang 30 hanggang 31. Ito po yung the real All Saints Day. Unang Tesalonica Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayong magpakailanman. Amen. Mateo Mateo 24. Kapitulo 24, talata po ay 30 hanggang 31. 24 ng Mateo, talatang 30 hanggang 31. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasama alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may batinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Amen. 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 Yan ang real All Saints Day. Rapture. Pagparito ng ating mahal na Panginoon, the Great Reunion. Mga minamahal, muli natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay na binawi ng Diyos sa atin. Ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay na namatay. Sabi ng Biblia, sa pagparito ng ating mahal na Panginoon, ang mga namatay ang unang ibabangon at sila ang unang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Amen.
At tayo mga natitirang nabubuhay, sabi, ay aagawin sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At kung magkagayoy, magkasama-sama tayo, maminamahal ang ating mga mahal sa buhay na namatay. Makakasama natin sila at tayo'y makakasama nila, kasama ng ating mahal na Panginoon. At sabi, tayo isa sa Panginoon, magpakailan-kailan pa man. Yan ang real All Saints Day. Titipunin ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga hinirang sa apat na sulok ng hangin mula sa kabilang dulo hanggang sa kabilang dulo, at sila, mga minamahal, ay titipunin at aagawin sa alapaap, at sila po, mga minamahal, ay makakapiling ng ating mahal na Panginoon magpakailan-kailan pa man. The Great Reunion, the reunion of dead saints and the living saints. Yan po ang tinatawag na Real All Saints Day. Hindi bukas. Bakit naging November 1? Bakit naging November 1 ang naging All Saints Day? Kasi noong mga panahon na yon, maminamahal, ginagawa yung tinatawag na St. Peter Basilica. Nangailangan ng malaking halaga. Yung simbahan, kasi $1 billion ang halaga niyan. Noong October 31, 1517, the Catholic Church sale of indulgence to shorten one's time in purgatory to finance various Vatican projects such as St. Peter Basilica in Rome. Ginawa nilang ang October 31 ay All Souls Day nung 1517, at nung November 1 ginawa nilang All Saints Day sapagkat, mga minamahal, nangailangan ng salapi ang ating kinagisnang reliyon dahil ginagawa ang St. Peter Basilica sa Rome. Kaya nagturo, maminamahal, yung pong kura paroko, yung nagngangalang si Father Jan, na ang sino mang maghuhulog ng malaking salapi, ang kaluluwa ng kanilang mamahal sa buhay, sabi ng Biblia dito, the Catholic Church sale of indulgences to shorten one's time in purgatory to finance various Vatican projects such as St. Peter Basilica in Rome. Para daw sandali lang panahon silang mapunta sa purgatorio, tapos pag nagbayad ka ng malaking halaga, instant na sa langit na yung kaluluwa ng loved ones mo. Kaya ngayon, ini-implement pa rin kasi diyan yumaman ang mga pari. Diyan sila nakabili ng mga malalaking lupa. Nakabili sila ng mga ospital. Nakabili sila ng mga eskwelahan. Diyan sila yumaman. Kaya walang pinakamayaman sa lahat ng simbahan, kundi yung ating kinagisnang reliyon dahil diyan sa indulgence. Dahil sa indulhensya. Na kapag nagbayad ka, kaya sabi rito sa Mateo 24, talatang 14, sabi, kayong mga mapagpaimbabaw, kayong mga Pariseyo, kayong mga pari na sinasakmal nyo ang mga byuda na namatayan. Hindi nyo sila tinigilan hanggang hindi maubos ang kanilang mga kayamanan, kayong mga mapagpaimbabaw. Sabi rito sa Mateo 24, talatang 14, basahin natin. Dito po sa Mateo, chapter 24, verse 14. At ipangaral ang ebanghelyo ito. Brother na yan. Mateo 23 pala. 23, kindly. 14. 23, 14. Dito po sa Mateo, chapter 23, verse 14. Sabi po dito, sa aba ninyo mga iskriba, mga Pariseyo, mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga babaeng bao, at yung dinadahilan ang mahahabang panalangin. Kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Amen. 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 Sinasakmal nila yung kabuhayan ng mga babaeng balo. Yung mga namatayan ng mga babaeng balo, namatay yung asawa nila. Sasabihin nila, asa na, Padre, asa na po yung kaluluwa ng aking mister? Ay naku po, isang paa na lang po ang nasa purgatorio. Magbenta pa kayo ng mga lupa nyo.
Magbenta pa kayo, konti na lang, malapit na makaahon sa purgatorio. Hinahabaan nila yung panalangin, sabi, sinasakmal nyo ang mga bahay ng mga babaeng balo at inyong dinadailan ang mga mahabang panalangin, kayo ay tatanggap ng lalong mabibigat na parusa. Tingnan nyo pag yung ganyang All Saints Day, All Souls Day, nakita nyo mga naglilibot yung mga pare, kasama yung sakristan. O utoy, asan dyan yung espesyal? Ito po, Padre, espesyal yung binayad. Mahal magkano? Ang laki po, 5,000. O espesyal yan, patakan ng maraming bendisyon. O asan yung iba? Ito po, Padre, ordinaryo. Ordinary, 800 lang binigay. Isang patak lang yan. Dito tayo sa espesyal. Saan yung maraming espesyal? Doon po, Padre, puro espesyal mayayama. Doon tayo, papatakan natin ng maraming bendisyon. Pero sabi ng Biblia, walang makatutubos sa sino man tao sa pamagitan ng salapi. Sabi ng Psalms 49 verse 7 up to 9, hindi pwedeng bayaran ng pera, ng pilak, ng ginto ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sabi ng Biblia, ngunit tayo'y tinubos. Tayo po ay binayaran ng dugo ni Kristo upang hindi tayo maghirap sa impyerno, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan pagdating ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi, sinong makatutubos sa Kanya sa kasalanan para hindi siya makakita ng kabulukan sa impyerno? Sabi ng Psalms 49, 7 up to 9, walang makatutubos, ni pilak ni ginto. Pero sabi ng 1 Peter 1, 18 and 19, ang nagbayad ng ating kaligtasan ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Kanyang dugo, sa pamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Basahin natin yung mga talata na yan. Dito po sa Awit, Kapitulo 49, ang talata po ay 17. 7 hanggang 9. Wala sa kanyang makatutubos na anumang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man ang Diyos sa Diyos ng pantubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanyang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay 18 hanggang 19. 18 hanggang 19. Na inyong nalalaman kayo tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi sa mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa bakatid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. Amen. Kaya napakapalad natin mga minamahal na mula tayo sa katotohanan. Amen. Nalaman natin ang salita ng Diyos. Yung mga tao ngayon na hindi alam ang salita ng Diyos, patuloy silang nagbabayad, patuloy silang mga minamahal umuupa para ipagdasal ang kanilang mga loved ones. Pero mga minamahal, patuloy silang naluloko at patuloy silang nadadaya. Naalala ko yung namatay yung kapatid ko, mga minamahal, meron sa Kristan. Pumunta sa bahay namin. Sabi sa nanay ko, pag pinabindisyonan nyo yung namatay nyong anak, sabi sa nanay ko, meron na po kayong discount. Yung bayad nyo na dapat 7,000, 3,000 na lang po kasi yung anak nyo po ay masipag pong magsimba. Yan ay tumutulong sa simbahan. Kaya sabi ni Padre, sabi nung nagpuntang sa Kristan, may discount daw po yung anak nyo. May discount siya ng mga 70%. Kaya ang utang na, ang babayaran na lang ay 3,000 sa halip na 7,000. Nagbigay pa ng discount, ha? Sabi ko, huwag na kayong maniwala dyan. Narito na ang mga tunay na salita ng Diyos, tunay na mga tao ng Diyos. Hindi kailangan ang bayad sa Diyos. Manampalataya tayo sa mahal na Panginoon. Tayo po ay tinubos ng dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya the real All Saints Day is rapture. Sa rapture. Amen? Hindi bukas. Kaya huwag kayong pupunta sa buti ngayon, buti na pabuti yung pandemic. Napabuti yung pandemic kahit paano na may nagawang mabuti yung pandemic ka. Kasi ngayon bawal pumunta sa simbahan. Bawal pumunta sa sementeryo.
Kinandado, huwag ka nang dumaan sa iba pang, huwag ka nang dumaan sa bakod, huwag mo nang pilitin. Kinandado yung mga sementeryo ngayon para walang makapunta sa mga sementeryo kasi baka magkahawa-hawa ng sakit. Kaya yun lang ang nakabuti. Ang lugi lang ngayon, yung mga pare, mga taong simbahan, yung mga pare. Wala silang kita, gutom sila, lockdown. Dati kumikita sila ng limpak-limpak na salapi. Ngayon, kaya galit na galit sila kay Duterte dahil zero balance sila. Wala silang kita. Ipinagbawal yung pagpasok sa sementeryo. Amen? Pero tayo, kahit buksan yan o hindi buksan, tayo mananatili sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Hawakan natin ang salita ng Diyos, maminamahal. Huwag tayong gumaya sa iba na from freedom to prison again. Bumalik ka uli sa iyong kinagisnan, sa iyong sariling paniniwala. Ang paniwalaan mo yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Tayo tumayo, maminamahal, at bago tayo dumako sa ating banal na hapunan, umawit muna tayo, awinin po natin ang awiting ang inalay. Ang inalay ng mahal na Panginoon ay ang kanyang buhay. Dapat din namang ialay natin ang ating buhay sa Kanya, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron tayong mga baguhan, kindly lumapit kayo sa unahan, tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang tagapagligtas. Sa lahat ng mga bisita, sa ating mga baguhan, mga minamahal, tanggapin nyo ang inaalok na kabanalang kasakdalan na ibibigay ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Sa ating mga bisita, lumapit po kayo sa unahan, maminamahal, sa may mga dalang baguhan, palapitin nyo sa unahan ng inyong mga kasama, sa inyong mga bisita. Tayo po yung